Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating gospel reading today, gumamit po si Jesus ng metaphor. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. Inihalin tulad niya ang sarili niya as vine, tayo naman branches, sanga. Siya yung puno, tayo yung sanga. For our reflection today, dalawang salita po. Signal, tapos secondly, yung pruning, pagpuputol. Well, pag sinasabi po nating signal, pumapasok sa isipan kagad natin ay connection, like globe, smart. Pero hindi po yun ang ibig kong sabihin. Pag sinasabi ko pong signal, today we are invited to check kung connected po ba tayo sa Diyos. We are invited, we are reminded to be always connected to God. To be always connected to God. I am the vine, you are the branches. Connection. Connection. Alam niyo, mayroon akong isang kaibigan na super sipag. Ay dahil sa sobrang sipag niya, umasenso po siya sa buhay. Mayroon siyang isang asawa, 4 na anak, businessman po siya. Businessman po siya. Halos pasukin ang lahat ng trabaho, trucking services, kopra, tindahan ng dry goods. I believe he's a good provider as a father. Pero isang bagay po ang nanotice ko sa kanya. Wala po siyang oras sa Diyos. Wala po siyang time for God. Walang time magdasal. Walang time magsimba. And one time, na-meet ko siya, sabi ko, uy, nami-miss ka na ni Lord. Alam mo yung sagot niya, sabi niya, He will understand. God will understand. Anyway, later on sa buhay niya, nagbisyo. Naging magulo ang buhay. Nasira ang pamilya. Natanong ko, bakit kaya? Siguro because he relied too much on himself. He lived a life separate from God. Wala po siyang oras na ganito. Magsisimba, makikinig sa instructions ng Panginoon, wala po. We are reminded today to stay connected to God. Sa papaanong paraan? Well, sabi nga, the best wireless connection is prayer. When we go to Mass, we pray. When we spend time sa Blessed Sacrament, we pray. Pag nagro-rosary tayo, we pray. Pag nanovena tayo, we pray. Sabi nga ni Saint Padre Pio, prayer is the oxygen of the soul. Prayer is the oxygen of the soul. So, stay connected to God, no matter what, through prayer, sa pamamagitan ng pagdarasal. I am the vine, you are the branches. Sabi ng Panginoon. Secondly, pruning. Tinatawag po tayong mas makapamunga. Pero isang bagay na mahalaga para mas makapamunga ay makapamunga ng with quality is pruning. Pruning is like cutting off. Pruning is like giving up certain things. Naalala ko yung isang seminarista na magaling mag-basketball nung theology kami. First 2 years, 3 years lang kasi sa UST ang theology. So first 2 years, player po siya, varsity. After second year, na-realize niya, parang bumabagsak yung grades niya, bumababa. Di na magka-qualify. And you know what he did? Pumunta siya sa rector at sabi niya, Father, I would like to give up this thing, basketball, for this year. Tanong ng rector, bakit? Father, gusto ko pong makabawi sa grades. True enough, nung i-give up niya yon, tumaas yung grades niya. May kinat off siya.
Ganon din sa buhay natin bilang mga Kristiyano. I don't know about you. Siguro dito sa parokya natin, may mga kailangan tayong i-cut off. Kung mayroon ka ng, miyembro ka na ng 10, lingkod na group, like choir and everything, siguro give up mo yung 5 para mas maganda naman yung quality ng service, di ba? May mga ganon. Ganon din sa buhay natin kay Kristo. And one thing for sure that He calls us to cut off ay ang kasalanan. He calls us to cut it off. Sa first reading, we heard the story about Saint Paul. Isa sa kinat off ni Saint Paul ay ang dati niyang buhay na kung saan inuusig niya yung mga Kristiyano. Nung i-cut off niya yon, we are not simply called to cut off. We are called to cut off certain things and then follow God. Sundan ang mga yapak ng Diyos. Mahirap po yan. Mahirap po. Pero let us rely on God's grace. Sana matuto tayong i-cut off ang ilang bagay para mas makapamunga sa ministry, sa buhay natin, anumang bukasyon meron tayo. Meron yan. Meron kailangang i-cut off. It could be attitude, it could be your desire for power, it could be those things. Let us check on those things. So, 2 pong bagay ang hamon sa atin ng Diyos. Una, we are called to stay connected to Him. And then secondly, we are called to cut off certain things para mas makapamunga sa buhay natin.